Mga kapatid, kung gusto niyo makikita yung treasure hunter, mga kapatid, tingnan po ninyo yung nasa video kapatid. Titingnan niyo kapatid, ipagnorin niyo muna kapatid. Na may lamang Buddha, panoorin natin ang plastada sa lugar. Dahil ako man, nagdududa sa ganitong klaseng mga sign kung saan nasa waterfall. Kung mapapansin rin natin, nagsorbi ang grupong ito. Ayan, sa bandang giliran niya, nahagip sa kamera niya ang batong ito. Diyan dumadaan ang tubig. Klaro naman mga katitso, diyan dumadaan. Subalit, ang hugis ng pagkabato niya parang patriangle na nakatayo o patayo. Solid na bato. Napakagandang area ito. Flat ang baba. Diyan dumadaan ang tubig papunta sa baba, galing sa taas. Subalit, ang plastada na ito, malaking posibilidad na may lamang Buddha ang batong yan. Mapapansin natin ngayon na may naka-engrave, ayun oh, klaro, napa-box. Hindi ko alam kung Pilipino ba ang gumawa nito, dahil dito sa taas may naka-engrave na boy. Malamang Pilipino na ang gumawa nito. Pero ang malaking tanong, itong pa-box na ito, Pilipino rin ba ang gumawa? At may dot pa sa gitna. Klaro, ayan. Ituloy natin ang video kahit tanggalin natin ito, ang mga engrave na yan, at ipalagay natin na Pilipino na ang gumawa. Pero, may pero mga katits, bumukol talaga ang batong ito. Ayan ang forma niya. Kakaibang forma mga katits. Dinadaanan ng tubig na bumukol. Replika ito. Kung ipasok natin to sa treasure code natin na paganyan, replika ito or sign ito ng Buddha, Golden Buddha. At ang baba niya pantay, parang tinapyasan talaga oh. Papunta dyan, bumukol parang buntis, nakadikit, nakatayo, at dinadaanan ng tubig kabilat gilid, kaliwat kanan. Diyan dumadaan ng tubig. Malaking posibilidad dito mga katiits na may laman ang loob niyan or sa mismong loob. Kasi may ano pa oh, pa-box, tinuro ng ano, ayan oh, klarong pa-box, at may dot sa gitna. Pero ang grupong ito, hindi sila mga treasure hunter mga katiits. Liwanagin ko lang, nakita ko lang ito at ginawa kong example. May butas pa sa baba. Ayan o, klaro. Ginawa ko lang example kasi kung may ganito kayong plastada sa area ninyo, bantayanan. Ang katapat, metal detector lang. I-detect ninyo, balikan natin. I-detect ninyo kung may ganito mga katiits, ang buong paligid ng parang waterfall na ito. Ayan o, batong nasa waterfall. Gamitan ninyo ng mga metal detector, ilalim, baba, at sa gitna. Kung kakagat ang metal detector ninyo, ay ibig sabihin may laman. At higit sa lahat, sana ang plastada nito nakaharap siya, yan siya, para siyang buntis. Nakaharap yan ng east, silangan. Sa Bisaya pa ay subangan, sa adlaw. Ayan, east, west, dito ang north, or south. Kahit daplis man siya, dito man siya sa northeast, pwede. Kahit daplis man siya papuntang southeast, pwede rin. Basta may east, kung saan babagsak ang tubig, pabor sa silangan, east side. Bantayanan ninyo yan mga katiits. Metal detector lang ang katapat. Pag may ganito kayong mga
plastada sa lugar na kakaiba. Lalo na ipalagay natin, ito ay hindi gawa ng mga Pilipino, gawa yan ng mga Japanese Imperial Army. Nakaw, ibig sabihin, may dot sa gitna. Sure ball na yan. May laman ito at may laman sa baba. Ayan ang pagbasa ko sa mga ganitong klaseng plastada. At ituloy natin sa bandang baba. Parang may mukha pa ako nakita dito sa taas eh. Parang mukha ng tao sa bandang taas na bahagi. Nahagip. Ayun oh. Parang ito ata yun. Ang parting yan. Pero hindi masyado klaro. Sa bandang baba nito, may sinilip silang parang cave. Ayan oh. Siya lang talagang bumukol. Kakaiba ito eh. Pag ayun, yun ang sinasabi kong plot. At parang may paapa ito eh, na may malalim doon no. Sa bandang baba, may cave dyan na sinasabi silang cave. Sinilip nila pero hindi naman masyadong malalim. Ang pagkasabi nila ay cave. Pero mamaya makikita ninyo, hindi naman siya talaga perfect na cave, parang butas lang. Pero ganun pa man, dahil makapasok ang isang tao, dalawang tao, tatlong tao, wala siyang hagdanan. Kung may hagdanan sa nandito ng hakbang-hakbangan, pwede na siyang tawaging chamber or small cave. Ayan na. Ayan, sa bandang gilid na yan may papasok, malapad. Napakagandang tubig dito, ang linaw. Or gawa ito ng kalikasan. Pero kung may history ang area na ito, noong World War II, diyan naliligo ang mga Japanese Imperial Army, pwede. May mga target dyan na nakalagay. Pero kailangan pang hanapin ang mga sign, indicator para masundan ang deposito. Ganun lang kasimple mga katiits. Ayan, sisilipin nila. Sa bandang looban, kakaiba yung mga bato dyan, rock formation sa loob. Ayun, malawak-lawak din pala, parang akib talaga. May bato pa doon oh. Anong klaseng ito? Dinadaanan ng tubig. Di kaya mayroong nakasalpak dyan kahit mga dalawang barita lang? Ganun pa man, kung ganito ganitong klase kayo mag-explore sa lugar, may dilaw pa oh. Metal detector ang kailangan nito mga katiits, para hindi masayang ang pagpasok ninyo. I-detect ninyo mga dingding, kisame, sahig. Pagkakagat ang mga metal detector ninyo at matsambahan ninyo mga isang barita, dalawa, napakaswerte ninyo mga katiits. Ganun lang kasimple. Pero hindi mahaba ang lumulusot din ng tubig. Parang may pusti siya oh. History talagang kailangan nito kung may history sa lugar. Or nature lang ito. Uy, parang dinugtong lang mga katiits, pinatong oh. Balikan natin. Ayun, ang parting ito parang pinatong lang. So maditotal para itong puste na nakatayo papunta sa ilalim. Malapad pa. Kapatid, kung nakita niyo na kapatid, yan po ang marking sign kapatid. Kaya kinakailangan po kung ano yung transaction sa atin ay dapat nating susundin. At maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay sa video ito.